Madaling makuha ang tiwala ng isang tao pero hindi ang respeto. Dahil sa oras na mawala ang respeto ay wala ng kahit na anong salita o paliwanag ang kayang magpabago ng tingin nila sa iyo. Ikaw, kabarangay, kakayanin mo bang samahan sa paglubog sa buhay ang taong mahal mo? Dear Papa Dudut, isang mapagpalang araw po sa inyo at sa ating mga kabarangay na nakikinig ngayon. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Sara. Isang masugid na tagapakinig dito sa Ilocos. Gusto ko lang i-share ang kwento ng buhay ko na naniniwala ako makapagbibigay ng aral sa ating mga kabarangay. Nakilala ko ang asawa kong si Rolly noong makifiesta ako sa bahay ng isang kaibigan. Pinsan siya ng kaibigan ko at si Rolly daw mismo ang nag-request na ipakilala siya sa akin. Mula noon ay madalas na kaming magkausap sa text o tawag. Hanggang sa niligawan na nga niya ako at sinagot ko rin kaagad siya. Mabait naman kasi si Rolly, gwapo at malambing. Isang taon ang lumipas nang ipagbuntis ko ang unang anak namin. Dahil nasa tamang edad naman kami noon, nagdesisyon na kaming magpakasal kaagad, Papa Dudut. Mahal, dahan-dahan sa paglalakad ha. Malapit na tayo sa sofa kaya kumapit ka lang dito sa braso ko. Mahal, kaya ko namang maglakad. Ikaw talaga oh. Siyempre, iniingatan lang kita tsaka yung anak natin. Oh, yan, maupo ka na dito sa sofa. Yan, dahan-dahan lang ha. Grabe, ang bigat na talaga ng tiyan ko ngayon. Kaya nga dapat mas mag-ingat ka sa mga kilos mo. Lalo na ngayon, ilang buwan na lang, manganganak ka na. Excited na talaga ako pero medyo kinakabahan din. Ako din naman. Kahit hindi ako yung manganganak, sobrang kinakabahan din ako. Alam mo, sa totoo lang, medyo nagigilty ako eh. Ha? Bakit ka naman nagigilty? Wala lang. Naisip ko lang na baka hindi pa talaga tayo handa na maging magulang. Teka, nagsisisi ka bang nagpakasal tayo? Syempre hindi. Yun naman pala eh. Ibig sabihin, may tiwala ka sa relasyon natin. Nakakayanin nating dalawa yung responsibilidad na to. Mahal, pasensya ka na. Minsan talaga, hindi ko na alam kung ano yung pumapasok sa isip ko. May mga oras nga na naguguluhan na rin ako sa nararamdaman ko eh. Ang alam ko, normal lang yan sa nagbubuntis. Yung maguluhan ka sa mga bagay sa paligid mo o kahit sa sarili mo. Alam mo, mabuti na lang din at hindi ako masyadong nahirapan sa paglilihi. Siguro kasi palagi ka rin nasa tabi ko. Binibigay mo lahat ng gusto kong kainin. Kaya mahal, thank you ha. Kasi hindi ka napapagod na asikasuhin ako. Yun na lang kasi ang kaya kong gawin. Kung pwede nga lang na ako na lang ang magbuntis para wala ka na talagang hirap na pagdaanan eh. Saka ako dapat ang magpasalamat sa'yo kasi hindi ka nagdalawang isip na magpakasal sa akin. Alam mo naman na pangarap ko dati na magkaroon ng buong pamilya, di ba? Bata pa lang kasi ako nung maghiwalay ang mga magulang ko. At tinupad mo yung pangarap ko nung alokin mo na ako magpakasal sa'yo. Mahal, sinabi ko sa'yo dati pa na wala akong ibang gustong makasama sa habang buhay kundi ikaw lang. Wala na makilala kita. Alam ko na sa sarili ko na ikaw na yung pang forever ko. Kaya nga nang sabihin mo sa akin na magkakaanak na tayong dalawa, sobrang saya ng puso ko eh. Lalo na nung pumayag ka magpakasal sa akin. Isa yun sa pinakamasayang araw sa buhay ko. Naiyak naman ako sa mga sinasabi mo, mahal. Sinasabi ko lang naman yung totoo. Na tutuparin ko lahat ng pinangako ko sa'yo sa loob ng simbahan. Mamahalin kita ng tapat. Ikaw at ang magiging anak natin. Ako rin. Gagawin ko ang lahat para maging mabuting asawa sa'yo at nanay sa magiging anak natin.
Papa Dudut, bata pa lamang ako nang maghiwalay noon ang mga magulang ko kaya pinangarap ko na talagang magkaroon ng buong pamilya. May kaba pa nga sa akin noon nang ipalam ko kay Rolly ang tungkol sa ipinagbubuntis ko. Natakot ako na baka hindi niya ako panagutan. Pero kabaligtaran noon ang nangyari dahil nakita ko ang saya sa mga mata niya nang sabihin kong magkakaanak na kaming dalawa, Papa Dudut. Hindi siya nagdalawang isip na alokin ako na magpakasal. Naging maayos naman ang pagsasama namin ng una dahil responsableng asawa si Rolly. Naging simple pero magaan ang buhay namin. Naitatawid ng pamamasada ng tricycle ni Rolly ang lahat ng pangangailangan namin, Papa Dudut. Hanggang sa nasundan ang anak namin noon. Doon nagsimula na unti-unting bumigat ang buhay namin, Papa Dudut. Nagugutom ka ba? Hindi. O may gusto ka bang ipabili sa kantin? Pagkain? May iinom? Wala. Mahal, wala ka rin masyadong kinain kagabi bago ka matulog. Kailangan mo lagyan ng laman yung tiyan mo para makabawi ka ng lakas mo. Kapapanganak mo pa lang. Hindi pwede na hayaan kita manghina. Pero wala nga kasi akong gana. Sige, ipagbabalat na lang kita ng mansanas kung ayaw mong kumain ng... Mahal, hindi mo ba narinig yung sinabi ko? Wala akong kahit na anong gustong kainin. Isa lang ang gusto kong gawin ngayon at alam mo kung ano yon. Mahal, Gusto kong makita yung anak natin, Rolly. Gusto ko na siyang mayakap. Sarah, hindi pa pwede sa ngayon. Nasa incubator pa rin siya eh. Rolly, hindi ko maintindihan kung saan ba ako nagkulang. Ginawa ko naman lahat ng tamang pag-aalaga sa sarili ko habang pinagbubuntis ko siya eh. Bakit kailangan na maranasan niya lahat ng hirap na to? Mahal, Tana. Baka makasama pa sa katawan mo yan. Lalo yung pag-iyak mo ngayon. Magiging maayos din si baby. Ha? Kaya kailangan natin magpakatatag para sa kanya. Pasensya na, mahal. Nagiging mahina na naman ako eh. Ayos lang, mahal. Normal lang kung ano man yung nararamdaman mo ngayon. Basta kailangan lang talaga natin magpakatatag. Lalabas nga pala ako mamaya kasi susubukan ko manghiram ng pera sa pinsan ko. Nagalaw ko na rin kasi yung natitirang ipon natin para sa panganganak mo eh. Kung hindi lang kasi sana napaaga yung panganganak ko at wala sa incubator si baby, baka hindi naubos yung ipon natin. Sorry, mahal. Naku, huwag kang mag-sorry, mahal. Kasi wala namang may gusto nang nangyari sa inyo ng bunso natin. Sige, susubukan ko na lang din na manghiram sa ibang kamag-anak ko para may pandagdag naman tayo ng panggastos dito sa ospital. Sige, mahal. Kung wala ka namang maihiraman, wag mo nang pilitin, ha? Ako na lang ang gagawa ng paraan para mabayaran natin lahat ng kailangan dito sa ospital. Grabe, Sarah. Kamukhang kamukha mo talaga ang bunso mo. Ganyan din yung mukha mo habang natutulog ka nung baby ka pa. Talaga po, Tita Lani. Naalala ko nga po na may picture tayong dalawa na karga niyo ako nung baby pa lang ako. Sa anak ng mga pinsan ko, ikaw talaga ang pinakapaborito ko na kargahin noon. Hindi ka kasi malikot saka hindi iyakin. Ay, sana makalabas na sa incubator ang anak mo para makarga na rin natin siya. Yan din po ang palagi naming dasal ni Sarah, Tita Lani. Nako, huwag kayong mag-alala. Mabait ang Diyos at mabuti kayong mga magulang. Kaya sigurado ako na pakikinggan niya ang mga dasal niyo. Naku, Tita Lani, sana nga po. Kasi gusto ko na rin po talagang mayakap yung anak ko eh. Tita, salamat nga po pala dahil pinahiram niyo kami ng pera ni Rolly ha. Para may pambayad kami dito sa ospital.
Sarah, kanina ka pa nagpapasalamat sa akin. Sabi ko naman sa'yo, hindi ba? Nandito lang ako kapag kailangan nyo ng tulong kasi malaki ang naging utang na loob ko sa nanay mo. Papa Dudut, first cousin ni nanay si Tita Lani. Bago mamatay si nanay dahil sa komplikasyon sa diabetes ay matagal na niyang nakukwento si Tita Lani. Hindi ko na rin siya noon nakita dahil ang alam ko ay nagtatrabaho na siya sa abroad noong nasa elementary pa lamang ako. Naging friends lamang kami sa social media at nang makita ko na nandito na pala siya sa Pilipinas ay naglakas loob ako na i-message siya para hingaan ng tulong. Napaaga kasi ang panganganak ko at malaki ang naging gastusin namin sa ospital at sa awa ng Diyos ay hindi nagdalawang isip si Tita Lani na puntahan at tulungan kami. Malapit lang pala kasi ang tinitirhan niya mula sa ospital kung saan kami nakakonfine ng anak ko. Kaya naman malaki ang naging pasasalamat ko talaga sa pagtulong na ginawa niya sa amin noon nung kailangan namin siya, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, isang buwan pa ang lumipas nang sa wakas ay mailabas na rin namin ng ospital ang bunso naming anak. Kaya lang ay hindi doon natapos ang kalbaryo namin. Naging sakitin siya at kinailangan ng mamahaling gamot para sa kanya. Nang mga panahong yon ay baon na talaga kami sa utang. Hindi na namin alam kung saan pa kami kukuha ng panggastos sa bahay. Nag-aaral na rin kasi noon ang panganay naming si Joshua kaya patong-patong na talaga ang gastusin namin. Dumating pa sa point na hindi na kami nakakabayad ng inuupahan naming bahay. Naiiyak na lamang ako gabi-gabi sa mga problemang dumarating sa amin ng asawa ko. Hanggang sa naglakas loob na akong muling lumapit kay Tita Lani. Hindi naman niya ako binigo at inalok pa nga kami na doon na muna tumirapan samantala sa bakanting paupahan niya, Papa Dudut. Luwag po ng sala nitong paupahan niyo, Tita Lani. Maluwag ang sala pero medyo maliit ang kwarto at kusina. Naku, pagpasensyahan nyo na lang muna to ha. Kasi ito na lang yung bakante sa mga paupahan ko ngayon. Naku, Tita, napakalaking tulong na po nito sa amin. Oo nga po, tita. Halos kumpleto na nga rin po yung mga gamit dito sa loob eh. May sofa na tapos may malaking aparador pa po sa kwarto. May ikalan na nga rin po na magagamit namin para sa pagluluto eh. Yung huling tumira kasi dito, hindi na kinuha yung mga binili nilang gamit para sa unit na to. Kaya yan, marami pa talaga kayong mapapakinabangan dito. Nakakatuwa nga po kasi wala na kami halos po problemahin sa mga gamit para sa unit na to. Oh, linisin nyo na lang din ng mabuti ha para magamit nyo ng maayos. Medyo maliit nga lang ang unit na to kumpara dun sa ibang pinapaupahan ko. Ito na lang kasi talaga yung bakante kaya ito lang yung pwede kong ipagamit sa inyo ngayon. Naku, Tita, kahit nga po maliit na kwarto lang para sa aming apat, ayos na po yun eh. Ano ka ba? Siyempre gusto ko kasi talaga na maging komportable kayo. Lalo na yung mga bata. Hindi pwedeng hayaan ko na basta na lang sila lumaki sa kung saan. Naku, maswerte nga rin talaga kayo at may bakante akong unit na pwede nyong gamitin. Kaya nga po eh, nagulat talaga kami ni Rolly na bakanting unit po talaga ng paupahan niyo ipapagamit niyo sa amin. Isang buwan na rin naman kasing walang umuupa dito. Tsaka sigurado naman ako na aalagaan yung mabuti ang unit na to. Naku, makakasiguro po talaga kayo kasi pareho kaming masipag ni Sarah sa mga gawaing bahay. Nako, mabuti naman kung ganon. Tita Lani, yung tungkol po pala sa bayad dito sa upa, pwede po bang sa susunod na buwan na lang kami makapagbigay? Nakasangla pa po kasi yung tricycle ni Rolly. Uunahin po sana muna naming bayaran yon para hindi kami ipitin nung pinagsanglaan niya. Kaya nga po kung okay. Sarah, huwag niyo na munang isipin yung pambayad sa upa para sa buwan na to, ha? Pati na rin yung sa susunod na buwan. Unahin niyo muna ang mga dapat na unahing bayaran. Hindi ko pa naman kailangan ng pera sa ngayon. Talaga ho?
Sigurado po kayo, Tita Lani? Oo naman. Kaya nga wag niyo na munang isipin yon. Alam ko naman na kapag nakaluwag-luwag na kayo, makakapagbayad na rin kayo sa akin. Naku, promise po yan, Tita. Magbabayad po kagad kami. Salamat po talaga sa pagtulong niyo sa amin, ha? Sabi ko naman sa'yo, di ba? Malaki ang utang na loob ko sa nanay mo, Sarah. Hindi man ako nakabawi sa kanya noon. At least, ikaw ang natutulungan ko ngayon. Kung nabubuhay lang po si nanay, malaki rin po ang magiging pasasalamat niya sa inyo. Basta, kung may ibang kailangan pa kayo, huwag kayong mahihiyang magsabi sa akin, ha? Tutulungan ko kayo hanggat kaya ko. Papa Dudut, matandang dalaga si Tita Lani kaya wala siyang ibang kasama sa buhay. Ang kwento niya sa akin ay si nanay ang nagpahiram ng pera sa kanya para makapagtrabaho siya sa abroad. Hindi niya na raw na ibalik ang pera na yon kasi hindi naman daw siya siningil ni nanay. Matagal din siyang nagtrabaho sa abroad at hindi na nakauwi kahit noong mamatay si nanay. Nang makabalik siya sa Pilipinas ay nagpatayo siya ng ilang paupahan at negosyo. Yung bakanting paupahan niya na may kumpletong gamit ang pinagamit niya sa amin ng libre. Nahihiya talaga kami noon ni Rolly pero tinanggap namin lahat ng tulong na binibigay niya. Ang sabi ni Tita Lani kung hindi daw siya pinahiram ni nanay noon ay hindi siya makakapag-abroad. At hindi niya maipupundar lahat ng negosyo na meron siya sa ngayon. Kaya gusto niya makabawi kay nanay at ang ginagawa niya na yon ay ang paraan niya sa pamamagitan ng pagtulong niya sa aming mag-asawa, Papa Dudut. Tulog na sa wakas si baby. Baka kapaghanda na ako ng tanghalian namin ni Rolly bago siya umuwi galing sa pamamasada. Sarah? Sarah, nandiyan ka ba sa loob ng bahay? Huh? Sarah? Si Tita Lani yung kumakatok. Ano kayang kailangan niya? Mapuntahan na nga sa sala. Hi po, Tita Lani. Kumusta? Mabuti naman at nandito ka, Sarah. Akala ko kasi hinatid mo si Joshua sa school niya eh. Naku, mainit po kasi kaya hindi na muna kami lumabas ni Bunso. Pinasabay ko na lang po si Joshua sa kaklase niya na nakatira lang dyan po sa tapat. Bakit po pala kayo nandito? Nagluto kasi ako ng adobo kagabi at ito, naparami yung luto ko. Nagdala ko para sa inyo. Naku, Tita. Sakto po kasi plano ko na rin pong magluto sana ng tanghalian namin. Ay, talaga? Naku, buti pala't napaagang pagdala ko nitong ulam. Oo nga ho eh. Ay, tara ho, pasok ho muna kayo. Magsasaing na rin po muna ako bago ko initin tong ulam. Sige. Oh, Sarah, kumusta naman kayo dito sa tinitirhan nyo? Eto ho, maayos naman po kami dito. Malakas ang ulan ng isang araw ah. Wala ba kayong naging problema sa mga tulo mula sa kisame? Wala naman ho, Tita. Maayos naman po yung kisame nitong bahay at wala rin pong kahit na anong tulo kahit na malakas yung ulan. Mabuti naman kung ganon. Siya nga pala, kamusta na nga pala yung bayad nyo para dun sa pinagsanglaan ng tricycle ni Rolly? Nakapagbayad na ho kami dun sa pinsan ni Rolly. Hindi niya na rin kami tinatakot na kukunin niya yung tricycle ng asawa ko. Sara naman kasi. Bakit naman kasi dun pa nangutang si Rolly? Parang ang sama ng ugali nun eh. Alam naman ng pinsan niya na yung tricycle lang na yun ang pinagkukunan nyo ng panggasto sa araw-araw. Tapos tatakutin pa kayo na kukunin yun sa inyo kapag hindi ka agad nakapagbayad ng utang sa kanya. Kaya nga ho sinabi ko kay Rolly na unahin na muna naming bayaran yung pinsan niya eh. Ang laki pa ng interes na kinailangan namin bayaran. Grabe naman talaga ang pinsan na yan. Parang hindi ka mag-anak. Naku, ganun po yata talaga yung nagagawa ng pera, Tita. Sana matuto na si Rolly na lumapit at humingi ng tulong sa tamang tao. Paano kasi kayo rin mag-iinang nadadamay sa gulo na pinapasok niya? Ay naku, sinabi ko na rin po yan sa kanya.
piliin yung mga lalapitan na tao kasi yung iba, sinasamantala rin po talaga yung kahinaan at pangangailangan namin. Ganon na nga, dahil iba na talaga ang panahon ngayon. Ay, aalis na rin pala ako ha, kasi magtatanong pa ako sa kapitbahay kung may kilala silang tubero. Ay, bakit ho, tita? Ano ang ipapaayos nyo? Nababasa kasi ang sahig ng kusina ko. Mukhang tumatagas ang tubig mula sa ilalim ng lababo. Ay, si Rolly ho, marunong mag-ayos ng lababo yon. May gamit din po siya para doon. Alam mo, tita, ang mabuti pa, papuntahin ko po siya sa bahay nyo pagkatapos niyang magtanghalian mamaya, okay? Papa Dudut, masasabi ko na malaki talaga ang naging tulong ni Tita Lani sa buhay namin noon. Hindi kasi biro ang magbayad buwan-buwan ng upa sa bahay. Kaya naman yung pagpapatira niya sa amin ng libre sa isa sa mga paupahan niya ang naging daan para unti-unti kaming makabangon ng asawa ko. Nasimulan na naming bayaran yung mga pinagkakautangan namin at hindi na rin kami masyadong nagigipit. Kahit pa mahal ang mga gamot ng bunso namin. Hindi lang kasi yung libreng tirahan ang tinutulong sa amin noon ni Tita Lani. Madalas din siyang nagdadala ng mga pagkain sa bahay namin. Hindi lang po basta ulam ha. Kung hindi, paminsan-minsan ay siya pa mismo ang nag-grocery para sa pamilya ko. Nahihiya na nga ako pero hindi ko naman pwedeng tanggihan ang mga tulong na ibinibigay niya. Sabi nga niya mag-isa na lamang naman daw siya sa buhay. Kaya kami na lang din halos ang tinuturing niyang pamilya niya. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, naging malapit na rin ang anak kong si Joshua kay Tita Lani. Madalas din kasi siya nitong bilhan ng laruan. Alam ko kasi na mahilig sa bata si Tita Lani at pangarap niya rin na magkaanak noon. Pero dahil masyado siyang nag-focus sa pagtatrabaho, pagpapaaral sa mga pamangkin at pagpapatayo ng negosyo, ay nawala na siya ng oras para sa sarili niya. At yung mga pamangkin na pinag-aral niya raw noon ay hindi na rin siya nagagawang kumustahin. Kaya naman pinagpapasalamat niya rin na dumating kami sa buhay niya. Kasi naramdaman niya ulit kung paano ang magkaroon ng isang pamilya. Marami nga palang alam sa pagkukumpuni ang asawa kong si Rolly. Dati kasi siyang nagtatrabaho sa isang talyer at kahit pag-aayos ng lababo o iba pang parte ng bahay ay kaya niyang gawin. Kaya naman sa tuwing may kailangang ayusin sa bahay ni Tita Lani ay si Rolly ang madalas na pinapatawag niya Papa Dudut. Nasaan na kaya si Rolly? Hindi man lang nagre-reply sa mga text ko kanina pa. Nay, ano pong merienda natin? Oh anak, andyan ka na pala. Ay nako, maupo ka na. Ipaghahain kita ng merienda mo, ha? Nagugutom na nga rin po ako kasi hindi ako nag-recess kanina. Oh, bakit naman hindi ka nag-recess? Hindi ko po ginastos yung baon ko Gusto ko po kasing mag-ipon para may pambili ako ng regalo ko sa inyo ni tatay sa Pasko. Nako anak, malayo pa naman yung Pasko Ikaw talaga. Oh, eto na yung niluto kong maruya para sa merienda mo. Iyan! Yay! Kain ka lang ha. Sa susunod, wag mong ginugutom ang sarili mo ha. At baka ikaw naman ang magkasakit. Opo, Nay. Ang sarap talaga ng maruya na luto nyo. Nako, gutom ka lang kaya mo nasasabi yan. Sige na, kumain ka lang ha. Tatawagan ko lang yung tatay mo. Si tatay po ang tatawagan nyo. Nakita ko po siya sa bayan kanina. Pero hindi niya po ako nakita kasi nakasakay na po ako ng jeep. Talaga? Opo, Nay. Doon ba sa may paradahan ng tricycle mo ba siya nakita? Kanina ko pa kasi siya tinitext pero hindi siya nagre-reply Hindi ko po siya doon nakita Pero nakita ko pong pumasok sila sa may malaking tindahan na malapit po sa palengke. Pumasok? Sila? Sino naman kasama ng tatay mo kanina nung makita mo? Si Lola Rani po, Nay.
Mabuti naman nakauwi ka na. Hindi ka kasi nagre-reply sa mga text ko eh. Pasensya na, mahal. Nalobat kasi yung cellphone ko eh. Nagri-ring pa naman yung cellphone mo nung tinatawagan ko nung una bago ka tuluyang hindi na makontak. Hindi ko rin kasi napansin na tumatawag ka bago mamatay yung cellphone ko. Ganun ba? Siya, pumasok ka na dito para mapaghain kita ng hapunan. Tulog na rin yung mga anak natin kanina pa. Sayang, hindi ko pala makukulit ngayon si Bunso. Nako, bukas mo na siya kulitin kasi nahihirapan din akong patulugin siya kanina eh. Oh, sige, mahal. Mukha namang maaga rin siya magigising bukas. Ano nga palang ulam natin kasi nagugutom na ako eh. Ayun, nagprito ako ng bangus at talong. Kumain ka na. Sakto. Kasi yan din talaga yung gusto kong kainin sa karinderya kanina eh. Kaya lang, naubusan na ako. Alam mo talaga, mahal, kung anong ulam ang gusto ko eh, no? Kakain na ako ha. Sige, kumain ka lang dyan. Ikaw, kumain ka na ba? Oo, sinabayan kong kumain yung mga bata kanina. Ganun ba? Pwede ko na rin palang ubusin tong ulam. Oo na. Sige na, sa'yo na lahat yan. Sarap, mahal. Mahal, bakit ka nga pala ginabi ng uwi ngayon? Naflatan kasi ako eh. Dinaan ko pa dun sa talyer kanina yung tricycle ko. Mga anong oras yon? Ewan ko, mga alas 5 ng hapon. Sa talyer, doon ka lang pumunta kanina? Oo, dun lang. Nintay ko lang na matapos yung pagpapalit ng gulong ko kasi wala na akong extra eh. Pagkatapos, pumasada na ulit ako bago umuwi dito sa bahay. Pasensya ka na talaga, mahal ha. Di ako nakapag-text sa'yo. Ayos lang. Wala namang problema doon, mahal. Papa Dudut, hindi ko alam kung bakit pero mula nang sabihin ang panganay kong anak na si Joshua na nakita niyang magkasama ang asawa at tita ko ay may kung anong kakaibang kaba na nararamdaman ako. Nagsisimula na ring may mga bagay na pumasok sa isipan ko noon. Nadagdagan pa yung kaba ko nang hindi sabihin sa akin ni Rolly na magkasama sila ng hapon na yon ni Tita Lani. Pakiramdam ko tuloy noon ay may tinatago siya sa akin na hindi ko magugustuhan. Pinipilit ko rin talagang iwasan na mag-isip ng hindi maganda kasi malaki ang respeto ko kay Tita Lani. Alam ko rin na malaki ang utang na loob namin sa kanya ng pamilya ko. At kilala ko si Rolly na hindi ako kayang saktan o lokohin. Pero kahit na anong gawin ko noon, kailanman ay hindi na naaalis ang kaba sa dibdib ko. Hanggang isang umaga ng Sabado ay maaga akong nagising at nagulat ako na wala na si Rolly sa tabi ko. Nabasa ko na lamang ang text niya na maaga daw siyang papasada. Hindi ko alam kung bakit pero pagkatapos kong ipaghanda si Joshua ng almusal, sinabihan ko siya na lalabas lamang ako saglit para pumunta sa bahay ni Tita Lani. May dala akong pandesal noon para sa almusal niya. Kumatok ako at nakita ko na bukas ang pinto kaya tumuloy na akong pumasok sa loob ng bahay ni Tita Lani, Papa Dudut. Tita Lani! Pumasok na po ako kasi bukas po yung pinto ng bahay nyo. May dala po akong pandesal para almusal nyo. Rolly, ano ba? Sabi nung wag dyan sa liig. Ano yun? Kasi malakas yung kiliti ko. Sino yung mga yun? Ano? Yun nga yung gusto ko nakikiliti ka eh. Saan nagkagaling yun? Sabi ng tama na eh. Diyos ko. Halikan dyan. Boses ni na Rolly at Tita Lani yun ah. Dito na lang banda sa Nanggagaling sa loob ng kwarto ni Tita. Rolly, tama na nga sabi. Huwag sabi dyan. Sige ka, baka hindi ko mapigilan ang sarili ko. Ano naman? Mga walang iya kayo! Mga hayop! Ang bababoy niyo! Sarah, Mahal! Huwag mo ako matawag-tawag na mahal! Ang baboy mo! Hayaan mo muna ako magpaliwanag, mahal! Ano bang ipapaliwanag mo? Nakita ko lahat, Rolly! Sarah, huminahan ka muna, ha? Huwag ka mag-iskandalo sa loob ng pamamahay ko. Talaga ba? Ha? Tita Lani,
Yan pa talagang sasabihin mo sa akin? Di mo kasi naiintindihan eh. Hindi ko talaga maiintindihan kasi kahit kailan, hindi ko gagawin yung kababuyan na ginagawa niyong dalawa. Rolly, minahal kita. Wala akong ibang ginawa kundi yung mahalin ka, pero paano mo nagawa sa akin to? Sarah, mahal ka. Hindi mo ako mahal, Rolly. Kasi kung mahal mo ako, hindi mo to gagawin. Hindi mo ako sasaktan. Hindi mo man lang naisip yung mga anak natin. Kahit sila na lang sana, Rolly. Kahit hindi na ako. Sana kahit yung mga bata na lang yung inisip mo. Pwede ba, Sarah? Huwag ka nga magdrama dito sa loob ng bahay ko. Ayoko marinig ka ng mga kapitbahay ko. Bakit, tita? Nahihiya kayo? May natitira pa talaga kayong hiya sa katawan niyo? Grabe ka! Sobrang taas pa naman ang respeto ko sa inyo. Tapos asawa ko pa pala nilalandi niyo? Bakit kasi hindi ka muna tumingin sa salamin para malaman mo kung bakit ka niloko ng asawa mo? Lani, tama na. Totoo naman ang sinabi ko, di ba? At ikaw mismo ang nagsabi sa akin na mas mabango at magaling ako sa kama kesa dyan sa asawa mo. Sabi ng tama na eh. Ano? Kakampihan mo na siya ngayon? Siya na ulit ang gusto mo? O sige, magsama-sama kayong lumaya sa pamamahay ko at sa unit ko na tinitirhan nyo ngayon ng libre. Lalayas talaga kami ng mga anak ko kahit hindi mo sabihin yan. Kasi hindi ko kayang tumira kasama ng mga anak ko sa bahay na pagmamay-ari ng isang malanding kagaya mo. Sarah, teka, sandali lang. Bitawan mo ako, Rolly! At huwag na huwag mong susubukan na sundan kami ng mga bata dahil baka mademanda pa kita. Kaya ng babae mo! Ang bababoy niya! Papa Dudut, hindi talaga ako makapaniwala sa nakita ko noong araw na yon. Kung paanong maglandian sina Rolly at Tita Lani sa loob ng kwarto niya. Pakiramdam ko ay sasabog ang puso ko sa sobrang sakit ng nararamdaman ko. Na parang kulang na lamang ay lamunin ako ng lupa. Sa ilang taon na relasyon namin noon ni Rolly, kahit kailan ay hindi niya ako niloko o sinaktan. Kaya naman sobrang laki talaga ng tiwala ko sa kanya. Sa sobrang laki, hindi ko pinansin ang mga bagay na dapat matagal ko nang binibigyan ng atensyon. Yung pagbabago ni Rolly ng password sa cellphone niya, pag-alis ng maaga, at pag-uwi ng malalim na ang gabi. Pati ng madalas na pagpunta ni Tita Lani sa asawa ko sa bahay niya para magkumpuni ng kung ano-ano doon. Hindi na lang pala bahay ng tita ko ang kinukumpuni ng asawa ko. Maging ang sirang lababo sa bahay niya kung hindi pati na rin mismo ang may-ari nito. Hindi na ako nagdalawang isip pa na hiwalayan si Rolly, Papa Dudut. Mabuti na lamang at tinulungan ako ng isang pinsang ko sa side ni Papa at pinatuloy muna kami sa bahay nila. Ngayon ay 2 taon na akong single parent at patuloy na kumakayod para sa mga anak ko. Minsan pang sinubukan ni Rolly na makipag-ayos sa akin noon. At kahit pangarap ko talaga ang magkaroon ng buong pamilya, ay hindi ko kayang patawarin ang napakalaking kasalanan niya sa akin. Para lamang maging buo kami, Papa Dudut. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko at sana po ay nakapag-iwan ito ng aral sa ating mga kabarangay. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Sarah. Kwentuhan naman tayo dito sa comment section. Forever. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa, at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Mahirap maging karibal ang mas gwapo o mas maganda.
Pero mas mahirap na karibal ang tukso ng pera. Dear Papa Dudut, isang magandang araw po sa inyo at sa lahat ng ating mga kabarangay. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Carmela. 26 years old at ako po ay nakatira sa Marikina City. Isa po ako sa inyong mga masusugid na listeners at paborito ko po talaga ang inyong programa. Na hindi lamang po ka-relate kundi kapupulutan din po ng ginintoang aral. Matagal ko na pong gustong sumulat sa inyo, Papa Dudut. Ngunit ngayon lang po ako nagkaroon ng lakas ng loob. Kahit nalampas 1 taon na po kasing nangyari sa akin ang ibabahagi ko sa inyo ngayon, ay talagang napakasakit pa rin po ng lahat. Bukod pa dyan ay nahihiya at naaawa pa rin po kasi ako sa aking sarili sa mga sinapit ko sa pagtataksil ng aking asawang si Alan. 2017 po noong kinasal kami ni Alan, Papa Dudut. Bago niyan ay naging mag-boyfriend muna kami ng 1 taon. At nakakahiyaman pong sabihin ay nagkakilala lamang po kami sa Facebook. Gayon pa man ay naging magka-chat na rin naman po kami ng mga 6 na buwan bago kami nagkita. At masasabi ko rin naman po na kahit na papaano ay nagkakilala na kami ng husto bago kami nauwi sa kasalan. Nang magkakilala po kami ay driver po noon si Alan sa isang negosyante na may sasakyang nakarehistro sa isang ride sharing service. Samantalang ako naman po ay caregiver ng isang mayamang matanda na nakatira sa Quezon City. Taong 2017 din nang mamatay ang aking inaalagaang matanda. Kaya't nang pumanaw na ito ay natapos na rin po ang aking serbisyo sa pamilya nila. Masasabi ko pong naging close na rin po ako sa pamilyang yon dahil halos 3 taong ko rin pong inalagaan ang matanda bago ito binawian ng buhay. Nakatira po ang matanda sa poder ng kanyang mga anak, sina Ma'am Gilda po at Sir Mike. Tulad ang karamihan ng mga mayayaman, madalas din po silang wala sa bahay dahil busy sa kanilang trabaho. At ang mga anak naman po nila ay nakatira sa kondo na malapit sa mga universidad kung saan sila nag-aaral. At dahil ako nga po ang caregiver ng matanda, ay kapag may mga reunion at mga pagsasalo-salo ay kasama din po ako. Kaya't kilalang kilala ko na rin po ang kanilang pamilya. Pati na ang kanilang mga sekreto. Alam ko po na kahit na mukhang maayos po ang pamilya nila sa labas, ay marami po silang problema. Tulad na lamang ng pagiging babaero ni Sir Mike, nakita ko pong sobrang apektado si Ma'am Gilda. Kaya naman sobrang naging banidosa ito at naging suki ng derma, ng gym at ng salon. At doon ko nga po naisip na mas mabuti na nga po siguro ang maging mahirap kaysa mayaman nga pero miserable naman sa sariling bahay at pamilya. Nang natapos na po ang serbisyo ko sa pamilya, ay nahirapan po akong makakuha ng ibang employer. Kamalas-malasan nga po dahil ilang buwan pa lamang kaming kasal noon ni Alan at nag-iipon dahil nagbabalak na nga po kaming magkanak. Kaya naman na nagtanong si Ma'am Gilda kung meron daw po ba akong kakilala na mapagkakatiwalaan na pwede nilang maging personal driver ay nirekomenda ko po si Alan. Kumpara po kasi sa sweldo na ino-offer ni Ma'am Gilda, ay laking diferensya po sa pagdadriver ni Alan sa ride-sharing app kung saan ay pagod at puyat pa siya. Ano mahal, kumusta ang pag-uusap niyo ni na Ma'am Gilda at Sir Mike? Ayun, maganda. Si Sir Mike lang ang nakausap ko kanina. Wala yung asawa dahil nasa bakasyon daw. Pero yun na nga, ang una kong trabaho sunduin sa airport sa Biyernes. Kumusta naman? Kumpirmado ba yung sahod? Oo, at saka may health and medical insurance pa. Professional na professional. Tapos may sarili pa akong kwarto ron. Pwede rin ako matulog dun kung sakali may mga emergency at gabi ng hatid o sundo. Oo, swerte nga ako sa kanila
Kuminsan nga, pumepetiks na lang ako at nag-e-enjoy dun sa bahay kasi kadalasan naman tulog yung matanda. Napakalaki nga ng bahay at ang ganda. Sosyal na sosyal. Para mas mayaman pa ata sila doon sa operator namin dati. Kaya nga rin talagang ingat ang mga yon at hindi kumukuha ng basta-basta ng mga tauhan dahil nga yayamanin. Isa pa, laging wala dun sa bahay. Kami lang ng mga maid ang naiiwan. Sana umabot din tayo sa puntong ganun, no, mahal? Yung may ganun na tayo kalaking bahay, kumakain ng masasarap araw-araw at nakakapagsuot ng mga magagarat mamahaling damit. Sana nga. May awa ang Diyos. Pero alam mo, mahal, kahit naman sila ganun kayaman, parang hindi ko pa rin ipagpapalit ang isang tahimik at mapagmahal na pamilya. Kasi kahit ganun sila, naku, watak-watak yan sila. Ang daming drama ng mga kamag-anakan yan. Sila-sila mismo nag-aaway dahil sa mana, pera, mga negosyo. Tapos kahit nasa isang bahay lang yan sila, magkakaiba yan ng kwarto. Ano? Hindi sila magkasama ng asawa niya sa kwarto? Oo no, halos hindi nga magkibuan yung mga yan. Kung sa bagay, minsan lang din kasi nagpapang-abot yan sila sa bahay. Si Sir, laging wala out of town. Si Ma'am Gilda naman, may sarili ring negosyo, pero mas pa-party-party lang ang inaatupag. Yung mga anak nila, tuwing weekend lang din umuwi dahil nga sa mga kondo nga rin nakatira na malapit sa eskwelahan nila. Nagkakasama-sama lang sila tuwing weekend at bakasyon. Ang lungkot naman pala. Kaya nga, kung papipiliin ako, mas okay na yung umalwan lang ng konti yung buhay natin kaysa naman maging kasing yaman nga nila. Pero parang ang naging kapalit naman, pagkawasak ng mga personal nilang buhay. Huwag ka mag-alala. Kahit na yumaman tayo ng ganun, hinding-hindi sa atin mangyayari yun. So, promise? Pex man, mamatay man. Baka mamaya, malaman ko na lang pinupormahan mo na yung mga kasambahay doon ha. O kaya baka isama-sama ka ni Sir sa mga pinupuntahan niya mga beer house. Naku, subukan mo lang talaga. Si Ma'am Gilda naman yung magiging pinakaamo ko. At ano naman mapapala ako sa mga lakad nun? Puro matrona mga kaibigan nun, panigurado. At saka, bakit pa ako maghahanap ng iba? Ko yung asawa ko pang Miss Universe na ang ganda. Sus, bulero. Naging maayos naman po ang mga unang linggo ni Alan kina Ma'am Gilda Papadudot. Dahil din po mataas ang kanyang sweldo ay hindi na po ako nagmamadali na maghanap ng mapapasukang trabaho. Nagsimula na lang po muna kami ng maliit na online reselling shop. At yung kinikita doon ay nilalagay ko lang po sa ipon naming mag-asawa. Nakatulong din po ang pagpapahinga kong yon dahil nag-iisip na nga po kami na magkaanak ni Alan. At matapos din po ng ilang buwan ay pinagpala naman po kaming mag-asawa at nabuntis din ako. Pero sa mga sumunod po na buwan ay unti-unti na po akong nakapansin ng pagbabago kay Alan Papadudot. Napapansin ko na mas nagiging maporma na ito at nadadalas din po ang hindi nito pag-uwi sa bahay dahil napapadalas daw po ang mga lakad ni Ma'am Gilda. Dahil daw sa traffic ay mas makakabuti pa na doon na lang daw po siya matulog sa bahay nila. Kesa naman umuwi pa sa amin para lang matulog at umalis muli matapos lang ng ilang oras dahil kailangang maghatid ng maaga. Hindi lang po ako umiimik noon pero iba po ang pakiramdam ko. Kutob ko po ay nagdadahilan lang si Alan at may milagro nang ginagawa. Karen, may gagawin ka ba sa isang linggo? May pasok ako sa trabaho. Bakit ate? Anong meron? Kasi baka pwedeng dito ka na muna matulog next week. Next week? Buong linggo? Oo, sana. Halos layo din naman itong bahay namin dun sa pinapasukan mo, 'di ba? Oo. Halos pareho lang naman ang layo. Bakit? Anong meron? Kasi si Kuya Alan mo, buong linggo daw siya mawawala next week. May seminar daw kasi si Ma'am Gilda at kailangan niyang ihatid at sundo. Gabi na raw natatapos at maaga nagsisimula kaya sayang daw kung uuwi pa siya dito. Mapapagod lang siya sa biyahe at traffic. Ha? Oo sige, wala namang problema. Pero ate, napapadalas ata yung hindi pag-uwi ni kuya dito sa inyo .
Ang hirap niyan kasi buntis ka pa naman. Kapag may emergency, wala ka man lang makasama dito minsan. Kaya nga eh. Pero doon naman sa ibang araw minsan pa isa-isang gabi lang siya nawawala. At saka ilang buwan pa lang naman itong si baby, hindi pa naman ganun kasela ng kalagayan ko. Kahit na. Mahirap pang mag-isa lang dito. Nakakapag-alala yan. At kung ganyan ka-busy ang schedule ni Kuya Alan, paano na lang sa mga susunod pang buwan? Mas magiging delikado na ang lagay mo nun. Naku, ang sabihin mo, ang mas nag-aalala ko baka may ibang inuuwian. Ano? Joke lang. Naku ate ha, feeling ko may pinaguhugutan yung hirit mo na yan. Bakit mo nasabi yon? Ano nangyari? Wala! Ay naku ate, kilala kita. Alam ko yung mga ganyang tono mo, may hugot yan. Ewan. Siguro napaparanoid lang din ako dahil buntis. Alam mo yon, yung emosyonal. Feeling ko kasi parang biglang naging malayo si Alan sa akin. Paanong malayo? Madalang na lang kami magkwentuhan. Parang palaging aligaga at lumilipad ang utak tapos nag-shopping ng mga bagong damit. Akala mo may pinopormahan. Pero minsan naisip ko baka naman ganun talaga kasi nga syempre personal driver, kailangan presentable siya dahil puro mga mayayaman yung mga nakakasalamuha niya araw-araw eh. Naku ate, sabi ko na eh. Parang may nagbago nga ng konti kay Kuya Alan nung huli tayong nagkita-kita. Ngayong nabanggit mo, parang babae nga ang dahilan. Ano ka ba? Ginagatungan mo pa ako eh. Di ako gumagatong ate ha. Kinukumpirma ko lang yung mga hinala mo. Habang tumatagal po ay mas lumalakas ang kutob ko na may ibang babae si Alan, Papa Dudut. Bukod sa napapadalas po kasi ang hindi niya pag-uwi sa amin, napansin ko rin pong may pagbabago sa ugali niya. Kung minsan po kasi pakiramdam ko ay palagi po siyang distracted o iba ang kanyang iniisip. Kung minsan naman po ay sobrang sweet niya sa akin na parang bumabawi na ewan. Pero kahit na gano'n naman po, kahit na papaano ay hindi naman po siya nakakalimot sa mga obligasyon sa amin. At never po naming naging problema ang pera. Hanggang isang araw ay may napansin akong kakaiba sa damit ni Alan. May kakaiba po itong amoy, pabango ng babae. Nung una ko po itong napansin ay binabaliwala ko lamang ito. Pero nang napapadalas na po ang napapansin kong amoy sa kanyang mga damit, ay kinompronta ko na po si Alan, Papa Dudut. Pero kagaya ng inaasahan ay tinanggi niyang may babae siya. At ang idinahilan niya, ang amoy daw na yon ay air freshener daw sa kotseng minamaneho niya. Matapos pong i-deny ni Alan na nambababae siya ay mas lalo po akong nagduda sa kanya, Papa Dudut. Kitang-kita ko po kasi sa reaksyon niya na nagulat po siya sa aking sinabi at halatang nag-iisip lang ng maidadahilan. Kaya po mula nang kinompronta ko po si Alan ay naging mapagmasid na po ako sa mga kinikilos niya. Pati po sa social media accounts niya ay iniimbestigahan ko na rin. Chinek ko ang lahat ng mga babaeng hindi ko kilalang nasa friend list niya. At tinitignan ko kung posible kayang yon ang kinakalaguyo niya. Pero wala po akong nakitang kakaiba. Sinubukan ko rin pong makialam sa cellphone ni Alan, Papa Dudut, at alamin ang password niya. Pero hindi ko po makuha-kuha. Hanggang sa isang araw ay may napansin po akong kakaiba kay Alan. Ang dami niya pong mga bagong damit at pabango. At lahat po yun ay branded at mga mukhang original. Pero ang pinagtataka ko po ay parang kahit na marami siyang mamahaling damit at gamit, ay hindi pa rin naman kami kinakapos sa pera. Nagsimula na po akong magtaka kung saan siya kumukuha ng ekstrang pera niya. Oh, mabuti naman at maaga ka ngayon. Oh, namili ka na naman? Wala, konti lang naman to. Nagluto ka na ba? Magluluto pa lang. Wag na. Tamang-tama, may dala ako ditong pagkain. Oh, mamahaling restaurant to ah. Sinamahan ko kasi si Ma'am kanina eh. Nag-meeting siya dyan. In-orderan na rin ako ng pagkain para daw sa atin. Naku, ang bait talaga ni Ma'am Gilda. Oo, mabait talaga.
Ano na naman sinaping mo? Mga damit lang to tsaka rubber shoes. Naka-sale kasi. Ay sige nga akin na para malagay na sa labahan. Andyan sa bag. Oh, mga branded to 2.5 para sa isang polo? Grabe naman. Yan yung original price. 500 ko lang nabili ang mga yan. Teka, 3 to Tapos may mga t-shirt pa. Kung 500 ang isa nito, magkano inabot? Mura lang yan. Mga naka-sale na yan. Kung 3 to, 1.5 para sa polo lang. Alan, alam ko na kailangan mong bumili nitong mga magagarang damit para sa trabaho, pero parang nakakapanghinayang naman. Ilang damit na mabibili mo sa 500? May bonus naman ako eh. At saka, hindi naman tayo kinukulang dito, di ba? Yung rubber shoes na yan. Mukhang original yan at mamahalin magkano naman yan? Basta, 2,000, 3,000. basta mura lang yan. Naka-sale din yan. Alan, sana yung mga ganyan, iniipon na lang natin. Bakit? Meron pa rin naman ako naiipon Sa totoo lang yan nga ang pinagtataka ko Ano? Bakit kahit panay ang bili mo ng mga mamahaling gamit, hindi tayo kinakapos sa pera? Magaling ako mag-budget Bakit ba? Ikaw din naman dyan sa online mo Hindi naman ako humihingi dyan sa mga kinikita mo dyan Bumibili ka rin naman ng mga gusto mo. Pero hindi mga ganyan kamahal na hindi na practical bilhin. Hindi naman tayo mayaman Bakit? Ngayon lang naman ako bumili ng mga ganitong bagay para sa sarili ko At saka akala mo lang mahal yung mga yan. Pero kumpara sa mga chipipay na damit, yung mga yan taon bago masira. Andun na ako. Pero nagtataka ako kung saan mo kinukuha ang extra mong pera. Alam ko ang sweldo mo at alam kong hindi mo kayang bumili ng mga ganyang kamahal. Ano na naman bang pinapalabas mo? Nagtataka lang ako kung saan ka kumukuha ng extra. Binibigyan ako ng bonus minsan. Pag nagpapabili, kadalasan hindi na inuko yung sukli. Iniipon ko at yun ang pinambibili ko ng mga yan. O ano? Okay na? Hirap sa'yo Masyadong kung ano-ano iniisip mo sa akin. Wala kang tiwala. Lumabas-labas ka nga minsan at nang hindi ka nabubuang dito mag-isa sa bahay. Kapag nagtatalo po kami ni Alan ay palagi niya po akong binabaliktad, Papa Dudut. Palagi niyang sinasabi na kung ano-ano raw ang iniisip ko at napaparanoid ako dahil madalas na naiiwan lamang ako mag-isa sa bahay. At dahil daw buntis ako, kaya ako nagiging emosyonal. Sa makatuwid ay pinapalabas po sa akin ni Alan na walang basihan ang mga pagtatanong at mga pagdududa ko sa kanya. Pero the more na sinasabihan niya po ako noon ay mas lumalakas pang lalo ang aking paghihinala. At hanggang isang araw nga po sa 7th buwan ng pagbubuntis ko ay naulit na naman at nagpaalam sa akin si Alan na mawawala daw siya ng 1 linggo. At sa pagkakataon na yon, Papa Dudut, ay out of town pa daw dahil kailangan daw niyang samahan si Ma'am Gilda sa Cebu para ipagmaneho at maging bodyguard habang binibisita nito ang bagong kumpanyang itinayo raw sa Cebu. Ha? 1 linggo? Oo, may ribbon cutting at kung ano-ano pang gagawin daw dun Bakit wala ba silang driver doon sa Cebu? Wala na raw yung driver dun Nagretiro na. Ang andun lang daw sa bahay nila, yung caretaker. Bakit hindi na lang doon kumuha na magmamaneho? Kabisado mo ba yung Cebu? May ways naman Kaya nga ako isasama dahil sa akin nagtitiwala. Siyempre mga mayayaman yan. Paano kung kidnapin yan? Paano kung hold upin yan dun? Palibhasa kasi wala kang kalam-alam sa mga buhay ng mga mayayaman. Bakit ka galit? Nagtatanong lang naman ako Para kasi may pinapalabas ka na naman Hoy Alan, huwag kang defensive. Siguro may tinatago ka talaga Umamin ka nga. Saan ka ba talaga pupunta? Sa Cebu nga. Tumahimik ka na nga lang. Buntis ka, di ba? Pinapahamak mo magiging anak natin dahil dyan sa mga walang kakwenta-kwenta mong pagdududa. Ako? Ako pa ang magpapahamak sa anak natin? Ikaw nga tong lalayas ng 1 linggo at iiwan ako dito mag-isa na pwede ako manganak anytime? Bakit? Di ba pumayag naman si Karen na makasama mo dito? At hindi naman tayo makakaabala sa kanya. Babayaran naman natin siya. Yan nga problema sa'yo Nagbago na yung ugali mo. Para sa'yo lahat ngayon nabibili na ng pera. Feeling mo mayaman ka. Ano? Hoy Carmela, tandaan mo. Kung hindi sa pagtatrabaho ko, hindi tayo mabubuhay dito. At bakit mo sa akin
sumbat yan ngayon? Eh di ba kasunduan natin, ikaw muna magtatrabaho at ako magpapahinga para magkaanak na tayo? Hindi lang ako may gusto nito. Plano natin to. Problema sa'yo, parang nakalimutan mo na mga plano natin eh. Parang nakalimutan mo nang may pamilya ka at magiging ama ka na. Ang OA! Napaka-OA mo! Sa halip na singhalan mo ko at maging defensive ka dyan, kausapin mo na lang ako ng maayos. At sagutin mo ng maayos ang mga tanong ko. Bakit? Ano bang tanong mo? Saan ako pupunta, di ba? Sa Cebu. Anong gagawin ko ron? Magmamaneho ko ron. Magtatrabaho ko para may maipangkain tayo dito. Kanina ko pa yan nasagot. Ano pa pinuputok ng butsi mo dyan? Di ako naniniwala. May babae ka. Tumigil ka nga. O ito, tawagan mo si Ma'am Gilda. Dali, kumpirmahin mo. O ano, ayaw mo? Eh di sige, ako ang tatawag at ipapakausap ko sa'yo para matigil ka na. Wag na. O ano? Ngayon ayaw ka. Magagalit ka tapos hindi mo naman kayang panindigan. Ikaw, Carmela, kontrolin mo yung emosyon mo. Tandaan mo, kapag ikaw nakunan dahil dyan sa mga imahinasyon mo, kasalanan mo lahat yan. Labas ako dyan. At hindi kita mapapatawad kapag may nangyari masama sa anak natin dahil dyan sa kaoean mo na yan. Tinuloy po ni Alan ang kanyang biyahe papunta ng Cebu, Papa Dudut. Pero hindi ko po talaga maalis sa sarili ko ang pagdududa kung talagang aalis siya para sa trabaho. O nagdadahilan lang siya para makipagkita at makasama ang kalaguyo niya. Pero dahil nga po sa 7 buwan ko na yon ng pagbubuntis ay iniwasan ko na lamang po ang ma-stress. Medyo natakot din po ako sa babala ni Alan na baka makunan ako dahil sa kakaisip ng kung ano-ano. Kaya kahit na napakahirap po sa akin ay pinigilan ko pong maparanoid at magalit. Pero sa ika-4 na araw sa out of town ni Alan ay hindi ko na po napigilan ang sarili ko, Papa Dudut. At dahil dati ko na rin namang naging amo ay meron pa rin po akong personal na number ni Ma'am Gilda. At nangahas na nga po ako at tinext ko siya upang kumpirmahin kung may biyahe nga ba siya sa Cebu at kung kasama niya si Alan. Sumagot naman po si Ma'am Gilda sa text ko at kinumpirma na nandun nga sila sa Cebu at kasama niya raw po doon si Alan. Sa totoo lang po ay hindi ako makapaniwala noong una. At inihanda ko na ang sarili ko na makabasa ng bagay na ikakagalit ko kay Alan. Pero dahil nga po kinumpirma naman ni Ma'am Gilda na kasama niya si Alan, ay bahagya na pong napayapa ang pakiramdam ko. At sa totoo nga lang po ay medyo nakonsensya din po ako. Baka nga naman masyado akong nagiging OA kagaya nga ng sinasabi ni Alan. At kung ano-ano ang naiisip ko dahil buntis ako at emosyonal. Pero sa pag-uwi po ni Alan ay hindi ko po akalain na mauuwi sa malaking away ang pag-text ko kay Ma'am Gilda. Sumbat niya po sa akin ay hiyang-hiya daw po siya kay Ma'am Gilda dahil tinext ko pa daw po ito at inistorbo para lamang sa kababawan at pagsiselos ko. Sobrang nag-guilty po ako noon, Papa Dudut, at napahiya din kay Ma'am Gilda. Gayon pa man dahil sa pagwawala pong yon ni Alan ay mas lalo ko po tuloy naramdaman, Papa Dudut, na may maling nangyayari. Hindi ko lang po matukoy kung ano yon. Ang gwapo-gwapo naman ng junior na to, manang-mana sa tatay. Mahal, kailan natin pabibinyagan si Junior? Kakausapin ko yung pare doon malapit sa village ni Ma'am Gilda. Magpa-schedule na tayo. Ang ganda ng simbahan na yun. Sosyal na sosyal. Ang ganda sa pictures. Medyo malayo yun ah. Bakit di na lang dito sa malapit para mas marami tayong mga kakilala na pwedeng makapunta? Ang litong simbahan dito sa atin eh. Ang gulo-gulo pa sa kalsada. Ang daming mga vendor at mga nanlilimos. Mabuti na doon sa simbahan na malapit kina Ma'am. Tahimik na, sosyal pa. Naku baka mas mahal naman dun. At saka paano ang reception? Di ba dapat medyo malapit lang din dun sa simbahan para madaling makapunta ang mga tao? Di doon na lang din sa malapit. Ang daming mga restaurant doon. Ang mahal na mga restaurant dun ah. Puro mga class. Hindi natin kakayanin. Akong bahala sa magagastos.
Ang mahalaga, maging espesyal ang binyag ni Junior. Mahal, hindi naman mahalaga yung laki ng simbahan o sosyal na kakainan. Ang mahalaga, mabinyagan ng bata. Yun lang. Ano ka ba naman? Isang beses lang bibinyagan ng anak natin tapos titipirin mo? Tapos paano pagtanda niya? Yung mga pictures na makikita niya, dugyot yung itsura ng lugar. Alan, ano ba nangyayari sa'yo? Hindi ka naman dati ganyan ah. Ang sa akin lang, ngayong medyo umaangat na estado natin, dapat naman umangat na rin kahit papano yung mga kinakainan at lugar na iniikutan natin. Ako na gagastos para dun. Huwag mo nang tipirin ang anak mo. Okay, sige. Ikaw ang masusunod. Sino kukunin natin mga ninong at ninang? Naisip ko si Ma'am Gilda. Si Ma'am Gilda? Papayag ba yun? Nasabihan ko na siya at pumayag na siya. Ha? Sigurado ka? Baka nahihiya lang tumanggi. Hindi naman niya tayo ganun ka-close at ang yaman-yaman nun parang nakakahiya. Kaya nga mas okay na kunin ninang kasi mayaman yun. Pero hindi naman yan ang punto ng pagkuha ng ninang. Ang mga ninong at ninang ang silbi niyan, sila yung tatay yung magulang sa mga inaanak nila kapag namatay yung mga totoong magulang. Ano ka ba, Carmela? Ang dami mo sinasabi dyan, mga wala namang kwenta. O di sige, Ma'am Gilda na kung sinasabi mong pumayag na siya. Si Sir Mike kinuha mong ninong. Hindi na, si Ma'am Gilda na lang. Alam mo namang hindi magkasundo yung dalawang yun At saka pamahiin, di ba? Bawal gawing ninong at ninang ang mag-asawa. Okay, sige. Nang nag-uusap po kami ni Alan tungkol sa binyag ng aming anak ay doon na po biglang may pumitik sa aking realisasyon at paghihinala na ni minsan ay hindi ko akalaing sasagi sa utak ko. Sa loob po ng maraming buwan ay kung sino-sino mga babae ang pinaghinalaan ko na posibleng kalaguyo ni Alan. Mga ex-girlfriend niya, mga babaeng nag-add sa kanya sa social media, mga babae na na-meet niya habang nagtatrabaho siya. Pero ni minsan ay hindi ko po naisip na posibleng si Ma'am Gilda ang kinakabitan niya. At nang naisip ko po yun, ay biglang parang nagkaroon ng kasagutan ng lahat ng aking mga tanong. Mga mamahaling damit ni Alan, yung pagiging banidoso niya, at higit sa lahat ay ang pagiging pakawala niya sa pera. Ayoko man pong isipin dahil nakapalagayan ko na po ng loob si Ma'am Gilda. At bukod pa dyan ay medyo nandidiri din ako dahil sa kasing edad na ng nanay ko si Ma'am Gilda. Ay unti-unti na rin pong bumigat ang paghihinala ko na boy toy ni Ma'am Gilda ang asawa ko. Bulaga! Bulaga! Ang cute ng tawa nitong anak mo, ate, oh! Ate! Hoy, ate. Ha? Ano? Oh, ano na naman yung iniisip mo? Kanina ka pa tulala dyan ah. Wala. Ay, nako. Si Kuya Alan na naman yan ano. Saan na naman daw ba siya nagpunta ngayon? Sa Baguio daw. Mamimili daw ng mga halaman si Ma'am Gilda doon. Alam mo ate, kung sino-sino pa ang pinaghihinalaan mong babae, tapos yun pala, amo ni Kuya Alan yung kalaguyo niya, no? Ha? Ay, joke lang ate, ito naman, kadiri kaya yun. Oo nga. OMG ate, pinaghihinalaan mo nga na yung amo ni Kuya Alan yung kabit niya? Hindi, ano ka ba? Kasing edad na ng nanay niya yun, no? OMG! Ate, oo nga! Posible nga! Kasi bakit biglang parang naging sosyal tong si Kuya Alan? At saka kung gumastos, kala mo CEO ng kumpanya. Hindi, ano ka ba? Huwag mo nga akong pinag-iisip ng mga nakakadiring bagay. Sus! Ate, sigurado ako naiisip mo rin yan. Ano, di ba? Totoo? Aminin mo! Oo, nagdududa rin ako. Ano ba yan, ate? Parang kung totoo yan? Yung karibal mo, parang nanay mo ng edad! Hindi mo pa kasi nakikita si Ma'am Gilda. Kahit na lampas 50 na yon, mas sexy pa sa akin. At mukhang tetrentahin lang dahil bukod sa adik na sa Zumba,
Ang daming mga pinaritoke sa katawan. We, di nga. Ay, teka. Oh, ito, tignan mo. Etong picture niya. Hala ate, oo nga. Medyo halata mo ng konti na may edad na. Pero ang katawan, unfair, parang hindi pa nanganak. At hindi naman sa pag-aano ate ha. Pero parang kabahan ka nga kung ito man yung ipinagmamaneho ni Kuya Alan araw-araw. Pero baka naman napaparanoid lang ako, Karen. Malaki na rin ang tiwala ko kay Ma'am Gilda. Kung meron mang babaeng nagsusustento kay Alan, baka isa sa mga amiga ni Ma'am Gilda. Hindi rin naman magagawa sa akin to ni Ma'am. Nang nailabas ko na po ang pangamba ko sa kapatid kong si Karen at nang narinig ko rin po ang opinyon niya, ay doon na po talaga ako nagsimulang magduda rin kay Ma'am Gilda Papadudut. Para po kasi sa edad ni Ma'am Gilda ay talagang napaka-sexy at maganda siya. Hindi ko yan maikakaila, may pagkatsinita, maputi, tapos ay may tulong pa ng siyensya at mga mamahaling mga damit at gamit. At hindi rin po ako nagtataka kung matipuhan ni Ma'am Gilda si Alan Papadudut. Bukod sa bata pa po kasi ay may itsura naman po kasi talaga ang asawa ko. Matangkad, moreno, maganda ang katawan. Lalo po nung naging mas banidoso siya at naka-afford ng mga mamahaling mga damit. Mas lumabas din po ang pagiging gwapo niya. At kapag idikit mo siya sa mga mayayaman ay hindi rin malayo na maisip mo na may kaya siya at itsura sa asta niya. Pero pinigilan ko pa rin po na pag-isipan sila ng masama dahil bukod sa tumatayo ang balahibo ko sa ideya na may sugar mommy ang asawa ko, ay napakalaki na rin po ng tiwala ko at mataas na din ang pagtingin ko kay Ma'am Gilda. Naghanda na po kami sa magiging binyag ng anak namin ni Alan Papadudut. Siya na rin po ang naglakad ng lahat. Schedule sa simbahan na gusto niya, reception sa mamahaling restaurant at mga imbitado. Kompleto rin po pati ang videography, ang photo booth at kung ano-ano pa. Tansya ko po ay gumastos ng napakalaki si Alan para sa binyag ng anak namin. Pero hindi ko na rin po binanggit ang pag-aalala o ang pagdududa ko kung saan siya kukuha ng ipambabayad sa magarbong binyaga na yon. Nang papalapit na po ang binyag ay humiling po ako ng isang sign sa aking pagdududa kina Alan at Ma'am Gilda Papadudut. Alam ko po kasi na ang mga mayayaman ay malimit ng hindi nag-a-attend ng mga binyag at nagpapadala na lamang ng proxy. Lalo pa kung hindi rin naman sosyal ang nag-iimbita o kung wala silang mapapala sa pagpunta. Sa tinagal-tagal ko po kasi na nagki-caregiver sa pamilya ni Ma'am Gilda ay medyo nakabisa ko na po ang utak ng mga mayayaman. At alam ko po na kadalasan ay hindi sila mag-e-effort na pumunta sa isang salo-salo o event kung wala naman silang makukuha dito. Tulad ng dagdag na koneksyon na magagamit sa negosyo o ang mapagyayabangan nila ng estado nila sa buhay. In short, sinabi ko po sa aking sarili na kapag personal na dumalo si Ma'am Gilda sa binyag ng anak namin ni Alan ay malamang na may relasyon nga silang dalawa. At nang dumating nga po ang araw ng binyag ng anak namin ni Alan, ay personal na dumating si Ma'am Gilda. Ma'am Gilda, dito na kayo maupo sa table namin. Ay, thank you, Alan. Very gentleman naman. Hindi mo na kailangan gawin yon dahil ngayon, magkumpare na tayo. Oh, Carmela, long time no see. Oo nga po, long time no see po, Ma'am Gilda. Oh, wag ka nang mailang at ngayon magkumare na rin tayo. Buti naman po at napaunlakan ninyo itong munting selebrasyon ng pamilya namin. Naku, syempre naman, kayo naman. Parang pamilya ko na rin kayo, no? Salamat po. Parang nanay na rin po ang turing namin sa inyo ni Alan. Grabe ka naman makananay kay Ma'am Gilda, Carmela. Batang-bata pa yun si Ma'am oh. Oo nga, Carmela. Ano pa yan? Age is just a number. Oo nga po
Parang nakakatandang kapatid nga lang namin kayo. Yan. Older sister, that's more like it. Ma'am, wine pala. Gusto nyo, ikuha ko na kayo ng wine? O sige. Pero ano bang wine ang meron sila dito? I don't think meron sila nung gusto ko. Pero it's okay, Alan. Don't worry about it. Mamaya na lang ako magwa-wine. Sige po. So, kumusta pala, Carmela? Medyo tumaba ka ng konti since nung huli tayong nakita, ha? Ganun po ba? Naku, sinasabihan ko nga yun mag-gym kaso ayaw. Tamad naman. Naku, Carmela, dapat kahit nanay ka na, hindi mo pa rin pababayaan ang katawan mo. Oo nga po eh. Baka mambabae pa tong si Alan, ano? Nga po pala, Ma'am Gilda. Ano pala yung air freshener ninyo sa kotse? Ang bango-bango po eh. Parang gusto kong maglagay din sa CR namin. Air freshener? Yan po oh. Naamoy ko nga po sa inyo nung nagbeso-beso tayo kanina. Ang bango po kasi. What? Carmela, it's not air freshener. It's my customized perfume that I ordered from France. Talaga po? Kasi naaamoy ko rin yan kay Alan eh. At ang sabi niya air freshener daw sa kotse. Carmela! Sobrang dami niyo po ba maglagay ng pabango kaya pati sa damit ng asawa ko dumidikit? Kuminsan nga po abot hanggang brief eh. Carmela, ano ba? Excuse me? Carmela, anong gusto mong palabasin? Ma'am, huwag niyo napansinin yan. Wala naman po kung gustong palabasin. Pero tanong meron. Sugar mommy po ba kayo nitong asawa ko? Excuse me? Carmela, ano ba? Tumahimik ka na. Mag-iingat ka sa pananalita mo. Ang tanong ko, binabayaran niyo ba ang asawa ko para ikaman niyo? How dare you! Uy, ano ba? Tama na, Carmela! Tama na! Make her stop! Bitawan mo si Ma'am Gilda! Tama na yan! Naging malaking iskandalo po ang naging sampala namin ni Ma'am Gilda sa mismong binyag ng anak namin ni Alan Papadudut. Hindi ko na rin po kasi napigilan ang sarili ko. Lalo na noong naamoy ko ang pabango ni Ma'am Gilda na matagal ko na rin pong naaamoy sa mga damit ng asawa ko. Nang nasinghot ko po ang pamilyar na amoy na yon ay bigla pong parang sinampal din ako ng realisasyon na siya nga, si Ma'am Gilda nga, ang kabit ng asawa ko. Matapos nang nangyari sa binyag ay hindi na rin po ako tumuloy sa bahay namin ni Alan Papadudut. Kasama ang aking anak ay dumiretso na ako sa bahay ng kapatid kong si Karen. Sa punto pong yon ay handang-handa na po akong makipaghiwalay kay Alan. Pero matapos ang ilang araw nang medyo kumalma na ako, ay unti-unti na rin po akong natakot. Natakot na lumaki ang anak namin sa isang broken family. At higit sa lahat ay natakot din po ako. Natakot ako na paano kung nagpadala lang po ako sa aking emosyon at wala naman talaga silang relasyon ni Ma'am Gilda. Kung tutuusin po kasi ay amoy lang naman ang pabango ni Ma'am Gilda ang naging batayan ko para isipin na siya ang kabit ng asawa ko. Kung tutuusin ay wala pa rin po akong konkretong ebidensya sa pambababae ni Alan. Pero matapos po ang ilang araw ay nakuha ko na po ang konkretong ebidensya na hinahanap ko. Nakaramdam po ako ng kakaiba sa maselang bahagi ng aking katawan. At nang nagpa-check up po ako, nalaman kong may STD po pala ako. Sandali! Sino yan? Ikaw na naman, Kuya Alan? Nasaan ang ate mo? Ang kulit mo naman, Kuya eh. Sinabi na ngang ayaw kang makausap ni ate. Wala akong pakialam sa ate mo. Andito ako para kunin ang anak ko. Tabi nga dyan! Ay, ano ba? Hoy, Kuya! Trespassing ka na, ha? Nasaan ang ate mo? Anong ginagawa mo dito? Kukunin kong anak ko! Bitiwan mo ang anak ko! Kuya, bitiwan mo nga yung bata! Akni ang anak ko! Kidnapping ang ginagawa mo! Wala akong pake! Ate, sandali lang ha. Tatawagin ko na si Chairman. Hoy! Akin na! Ibigay mo sa akin ang anak ko! Hindi! Magkakamatayan tayo. At anong balak mo, ha? Paano mo bubuhayin tong anak ko? Dumedede pa to.
Ipapadede mo dyan sa sugar mommy mong menopause na? Tumahimik ka! Hanggang ngayon, ipinagpipilitan mo pa rin ang kaibangan mo na nambababae ako! Kahibangan? Ay, ang STD mo, kahibangan ko rin ba? Ano? Ano, nagulat ka? Na alam ko na may STD ka, no? Wala akong STD! Saan mo nakuha yan? Diyan sa matronang gilda na yan, kung sino-sinong lalaking kinakana, di ba? Hoy, Alan! Kung sa tingin mo naka-jackpot ka na dyan sa gilda na yan, nagkakamali ka! Pag nagsawa yan sa'yo, itatapong ka lang din yan tulad ng ibang mga pampalipas oras niya! Tumahimik ka! Wala nga akong STD! Kung wala kang STD, eh kanino ko nakuha ang sakit ko? Nakakatiri ka! Abamalay mo kung sino nagbigay sa'yo niyan! Kapal na mukha mo! 9 na buwan ako nagbuntis. Halos kakapanganak ko pa lang, ikaw pa lang ang gumagalaw sa akin. Hayop ka, nakakatiri ka! Wala akong alam sa sinasabi mo! Lumayas ka! Lumayas ka sa harap ko, nakakatiri ka! Hindi ako aalis dito nang hindi ko kasama ang anak ko! Hindi ko ibibigay ang anak ko sa'yo. Marumi ka! Nakakadiri ka! Masama kang tao at wala kang kwentang ama! Akin na yung anak ko! Ate, papunta na ang barangay! Ikaw ha, huwag mong hintayin na kalagkarin ka nila palabas! Lumayas ka sa harapan ko! Ayoko na makita yung pagbumukha mo! Matapos po noon ay mga ilang beses pa ring pinagtangkaan ni Alan na kunin ang anak namin pero hindi po ako pumayag. Nang malaman ko po na binigyan ako ng STD ni Alan ay doon ko na po talaga nabuo ang aking pasya na hindi na po ako makikipagbalikan pa sa kanya. Diring-diri po ako noon kay Alan, Papa Dudut, at diring-diri po ako sa sarili ko. Dahil sa nangyari ay kumonsulta na rin po ako sa isang abogado kung ano ang maaari kong gawin upang mapawalang bisa na ang aming kasal. Pero sa kasamaang palad ay hindi ko pa rin po natutuloy ang masalimuot na prosesong yon. Kahit 1 taon nang nakakalipas dahil kulang pa rin po ang ipon ko para sa pagpapaanal. Ang huli ko pong balita ay nagtatrabaho pa rin po si Alan kina Ma'am Gilda. At ayon nga po sa mga kwento-kwento at chismis ng mga kakilala, ay simula nga daw po na mag-pandemic ay doon na ata tumira talaga si Alan sa bahay ni na Ma'am Gilda at hindi na umuwi sa dati naming bahay. At hindi ko po maalis sa isipan ko na siguro'y mula nang mag-lockdown ay naging ganap na ngang boy toy ni Ma'am Gilda si Alan, na anytime ay pwede niyang babain sa driver's quarter kapag gusto niyang maglibang. At dahil din po sa mga nabalitaan ko ay mas lalo ko pong na-realize na tama ang naging desisyon ko, Papa Dudut. Tama na nakipaghiwalay ako kaagad kay Alan dahil bukod sa niloloko niya ako, binigyan ako ng sakit, ay na-realize ko na hindi ko na pala talaga siya kilala. Ni sa hinagap ay hindi ko po akalain na masisilaw ng pera si Alan. At kapalit pala ng konting karangyaan at luho sa buhay, ay handa pala niyang ipagpalit ang sarili niyang mag-ina. Kaya kahit na natatakot po ako na maging single mom, ay nagpapasalamat na rin po ako na maaga pa lang ay natuklasan ko na kung ano ang klaseng tao pala talaga si Alan. At nailayo ko na rin ang anak ko sa irresponsable niyang ama. Maraming salamat po, Papa Dudut, kung sakaling mapipili ninyo ang kwento kong basahin. At sana rin po ay may napulot din kayong aral ang ating mga kabarangay sa masaklap ko pong pinagdaanan. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Carmela. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories.